Good day mga sir, sa video na to pag-uusapan lang natin kung ano ba ang pwedeng baguhin o i-upgrade dito sa motor na to. At uunahin natin sa kanyang manibela. Ang stock na manibela natin ay mataas. So kaya naman nagpalit ako ng low rise. Ayan. Kung kita nyo naman sa video, mababa na siya kumpara sa stock. Ayan. So itong manibela na to, nabili ko lang din ito sa Shopee. Ayan. Sumunod ang handle grip. Yan. Kasama na rin ang quick throttle. So sumunod na in-upgrade ay itong side mirrors. Ang brand nito ay Motaro. Ayan. Bagay na bagay siya sa ating motor. Ayan. Motaro. Mas maganda yung malaki ang mirror niya kasi para kitang kita mo na sa likuran, no? Tapos brake lever. Ako, guard yata ito. Brake lever guard. Ayan. At ang kanyang maskara. Ayan. So sa Shopee lang din naman nabibili to. Madali lang siyang ilagay. Kailangan mo lang siyang i-screw. Ayan. Kailangan mo lang siyang i-screw. Ayan. Tapos putulin nyo yung kanyang dugtong sa kanyang salamin. Kasi meron itong salamin eh. Ayan. Tapos ang kanyang mini driving light. Ayan. Ang kanyang auxiliary light. Ang brand nito ay TDD. Ayan. Tig dalawang bulb magkabilaan. Sumunod ang kanyang busina. Ayan. Dual horn na MOCC. At sumunod ay ang kanyang rear tire. So hindi na to stock. Napalitan na ito ng Journey. Journey na ang sukat ay 120 by 70 by 17. At yung ating sprocket combination na 1542. Hindi na stock yung sprocket sa harap. Ginawa ko na siyang 15. At yung nasa likod naman na stock pa rin 42. 1542. Pati nga pala kadena napalitan na rin yan. Ng brand ay DID. Yan. Sunod ay ang kanyang signal light sa likuran. So pinalitan na ang bulb nito. Ayan. Ginawa na siyang LED. Sumunod ay ang ating top box. Ayan. Ito ay nabili lang din sa Shopee. Ang brand niya ay Poison. Ayan. Ito ay ABS plastic. Hindi po siya alloy. Tapos ang kanyang bracket, top box bracket. Ayan. Shopee lang din nito. So nabili ko to ng nasa 750 pesos. At itong top box naman 2,000 po siya noon. Sale kasi nung binili ko. Tapos sumunod ang kanyang tank cover. Ayan. At Shopee din ito nabili. Hindi ko na matandaan kung magkano yung presyo dito, no. Pero hanapin ko na lang ulit. Lahat ng pinalitan ko ay hanapin ko yung kanyang presyo. At lalagay ko na lang sa screen. At sa mga maliliit na detalye naman ay ito. Yung mga bolts at stickers. Ito ay customized na stickers. Ayan. Kung mapapansin ninyo, bago na ang kanyang mga stickers kumpara sa stock. Ang sticker na yan ay reflectorized. Ayan. Pati rin sa kanyang bags.
Ayan. Kabilaan po yan, no. At nagpalit din pala ako ng soft pedal. Ayan. Pampalambot din ito ng kambyo. So sa una, nung nilagay ko to, hindi ko pansin kung lumambot ba o ganun pa rin eh. Dalawa yung nararamdaman ko, minsan malambot, minsan parang ganun din nung bagong lagay siya. Pero nagtagal, hindi ko siya feel eh. Parang ganun din. So choice nyo na kung gusto nyong palitan. Soft pedal siya. Yan, para malambot yung pasok ng cambio. Ayan. At ang panghuli ay itong carb. Ito ay Nibi 28mm. Ayan. Nibi 28mm. At ang ating panghuli ay ang exhaust. Ito, ang exhaust. Ayan. Ang brand nito ay Akrapovic. Full system ito. Ayan. Full system siya. Ang kanyang elbow ay nabili lang din naman sa Shopee, pati ang canister. Ang canister ay nabili ko sa halagang 1,000 to 1,200. So tsambahan na lang kasi ito kung sale siya eh. Tapos itong elbow naman, nabili ko siya ng around 1,500 to 1,600. So karaniwan naman sa mga pinalitan ko dito sa motor na to ay Shopee. Dahil dito sa lugar namin ay medyo mahirap-hirap yung kanyang pesa. Kaya mabuti na lang meron si Shopee. Kaya may mga, kahit pa paano may mga pesa akong napalitan at nabili. At kung hinihintay nyo ang ating sound check, syempre may sound check tayo dyan. Ayan, yan ang kanyang idle. Yan ang kanyang tunog. Ito ay walang silencer guys ha. Walang silencer to. Full open. Wala talaga siyang silencer. Oh, lakas guys. Kung tatanungin nyo kung bakit ito yung napili kong exhaust, kapag dahan-dahan ka lang, hindi siya gaano nakakabulaaw. Tsaka mas bassy yung sound nito kumpara sa natry ko na isang exhaust. Mas bassy ito kapag ginagamit mo siya pang daily. Hindi siya nakakabulaaw. Tsaka tahimik pa rin naman siya kahit may lagyan mo ng silencer. Ito pansin ko dito kasi ngayon ko lang siya ginamit na walang silencer. Hindi siya ganun kabulahaw gamitin. Bassy siya. So maingay lang siya kapag nasa high RPM ka na talaga. Mas bassy siya. Hindi siya ganong nakakabulahaw kumpara dito sa una kong exhaust. Ayan. Mas malaki to. Ito yung nauna kong exhaust. Parehas sila na Akrapovic. Ito ay ginagamit ko kasi noong New Year. Ayan, may silencer pa rin siya. So repainted na rin kasi to at na-refiber na rin. No? Kung gusto nyong marinig ang kanilang sound check, ay mag-subscribe ka na para updated ka sa ating bagong upload. So hanggang dito na lang at kita-kita tayo ulit sa ating next na video. Maraming salamat kung umabot ka hanggang dulo dito sa aking video at ride safe.